update kay Kibulok. Kasi nga 'di ba alam naman nating lahat mga kotsero na si Kibulok nagkaroon ng 10 million pesos reward. Oh, 'di ba? Pero kanina naglabas ng statement si Secretary Benher Abalos. Naglabas ng statement, guys. Matindi tong statement eh. Matindi tong statement. KOJC members providing info on Kibuloy's whereabouts. Mga taga-kingdom. Yan yung bago kong tawag sa kanila. Di ba ang tawag na sa sarili na mga taga-kingdom daw sila. Mga taga-kingdom. Kabing mga taga-kingdom. Ganto kami. Ganyan. O kayo mga taga-kingdom. Mga taga-kingdom mismo naglalaglag kay Kibulok. Tindi, di ba? KOJC. Saan na ba yung mouse ko? Ayun. KOJC members providing info on Kibuloy's whereabouts. Matindi. Ayan, In an interview with reporters Monday, July 15, Interior and Local Government Secretary Benher Abalos said they are receiving hundreds of information from various sources, including members of the KOJC, especially after a bounty of 10 million was placed on Kibuloy's head and 1 million each on his co-accused. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Grabe, no? Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Well, maraming info kung saan-saan. But again, mukhang we are on the right track here. Okay? We are on the right track. Hindi ko na muna sasabihin kung saan. Okay? Maraming salamat, sir. May tinututukan ng impormasyon ang Philippine National Police sa posibleng kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, marami na ang nagpapadala ng mga impormasyon sa PNP matapos na ilabas ang reward money para sa paghahanap sa mga akusado. 10 milyong piso ang alok na reward sa makapagbibigay ng impormasyon para maaresto si Kibuloy, habang tig-1 milyong piso naman sa mga co-accused nito. Yes, yung mga ganong bagay, yung mga sightings kung saan siya ngayon, makakasama niya. Yes. May natanggap na rin matindi guys. Sabi sa inyo Sabi ko sa inyo, pati yung mga makakakita sa kanya sa kalsada, isusumbong siya Di ba? Sabi ni Secretary Abalos, pati sightings nandoon. Pati sightings. Uy, parang naispatan ko si Kibuloy doon parang yun yung bunbunan niya. PNP, nakita ko si Kibuloy, nandito siya sa ganito, ganyan. 10 million, naghahabulan 10 million. Di ba? Kahit sino makakita sa kanya, tatawag sa PNP. Malamang sa malamang. Kaya nga ang dami nilang info Kung saan siya ngayon, makakasama niya. Yes. May natanggap na rin umano silang impormasyon mula sa mga nagpapakilalang miyembro ng religious group na pinamumunuan nito. Kailangan lang aniya itong i-verify para Siyempre, makasigurado kung nagsasabi sila ng totoo. Hindi malayong mangyayari yun. Hindi malayo. No? Meron, pero you have to filter Kasi magmula nung nag-ano tayo, yung nangyari, itong kay Ginang Canada, nangyari ito dahil nga because of this mga information na nagsabi. Kinumpirma rin ni Secretary Abalos na mayroong ilang pribadong individual na nais na magbigay ng dagdag na pabuya sa sino mang Dadagdagan pa ang 10 million? Dadagdagan nyo pa? Magwawala lalo ang Kingdom John. Dadagdagan nyo pa, Sec Abalos. Bakit ganun? Baka gawin 15 million bigla.
Parang magiging parang loto na yan, guys. Una-unahan na talaga yan. One Piece. Maging One Piece na. Ano yung sa One Piece? Yung ano, saan sila nagpupunta? Yung gitna? Yung hinahanap nila yung The One Piece. One Piece na to, guys. Oo. My goodness, dadagdagan yung pa yung 10 million. Grabe naman. Sa Grand Line, sa Grand Line. 15 million sa Grand Line. Grabe. Dadagdagan pa yung 10 million, ha? Ano kayang magkano kaya idadagdag? Siguro mga additional mga 2 or 3 million pa yan, malamang. 15 million sagad. Tingnan natin kung matutuloy. 15 million sagad. Masurable pa ba ang loto? Ba't nagbabastong ano? Yan, Pagtuturo sa kinaroroonan ng grupo ni Kibuloy. Well, merong iba. Pero nga, ako, alam mo, naging controversial nga ito eh. Kaya nga sinabi ko, kayo na lang magsalita, no? Kung talagang gusto nyo pang tumulong, wala naman problema. Pero kamukha ng sinasabi ko nga, mas malaking bagay ang impormasyon talaga na mas makakadiin at makakatulong. Noong Webes, nahuli ng mga tauhan ng PNP sa Davao, si Pauline Canada, isa sa co-accused ni Kibuloy sa kasong qualified human trafficking, sexual at child abuse. Leia Ilagan, UN. Ayun. Dadagdagan. Gusto pa raw madagdagan, pero ayaw na nilang padaan kaya, no? Parang ayaw na magsalita ni Sec Benner Abalos kasi naintriga daw siya eh. Okay lang yun, Sec. Laban lang. Sila lang naman umiintriga sa'yo eh. Walang problema yun. Dapat nga dapat nga mas matapang pa kayo eh. Kasi kayo yun nasa poder ng batas. So dapat mas matapang pa po kayo, sir. Medyo medyo masyado medyo mahinhin pa tayo ng konti eh. Pero kung gusto niyo sila yung mag-announce, di bahala sila. Di ba? But anyway, may gusto pang magdagdag. So yung 10 million, magkano na kaya abutin no? Di ba? Ako tansya ko mga mga 12 to 15 million. Tansya ko yan. Tansya ko lang naman. Oo. So, kung may magdadagdag pa. Pero, feeling ko mga around that number yan. Mga 12 to 15 million. Masyado na malaki yung 20 million, Kenneth Reyes. Masyado na yan. Masyado na malaki yan para sa isang tao. Feeling ko mga nasa 10, mga 12 to 15 million. 12 to 15 million. So, malaki-laki halaga na yun. Napakasarap na ng Pasko mo nun. May ka na. May 3 lechon ka na, tsaka may tatlo ka ng may 4 ka na lechong baboy, meron ka pang 3 lechong baka. Ang sarap. Mapapakain mo na yung buong barangay mo dyan. Oo. Di ba? Tindi. May pa yon, may sobra ka pa. Pampainom. Di ba? Kung 10 to 15 million. Pero okay na rin yung 10 million. Huwag naman tayo masyadong greedy. Importante lang naman yung impormasyon na ipapasa nyo totoo. Diba? At mahuhuli si Kibuloy. Yun lang masyado ng Huwag na tayo masyado maging greedy. Sagarin na natin yun dun. Pero mga kotsero, eto. Dahil nabalitaan ito ni Kingdom, meron silang sarili nilang spin. Meron silang sariling paikot dun sa kwento. Ito yung sinasabi nila. PNP hotline inulan ng maling impormasyon kay Pastor Apollo si Kibuloy. Diba? Ganyan sila magpaikot, guys. Ganyan sila magpaikot. So yung isa, tuwan-tuwa kasi, at sa side ng government, tuwan-tuwa kasi ang daming information na pumapasok. I-filter lang at aalamin kung alin doon yung verified. I-verify lang naman. Ginagawa talaga yun sa lahat ng tip. It's really done like that. Walang problema doon. Pero ang paikot naman ni Ese Maniac ng Kingdom
Ang paikot niya, sa sobrang daming impormasyon, lahat daw yun mali. Oo, lahat daw yun mali. Mind conditioning yan tawag dyan, mga kotsero. Para isipin ng mga tao na nag-aaksaya lang ng oras ang PNP dun sa kanilang reward. Mamaya paliwanag ko sa inyo kung bakit. Kasi, ito yung sabi nila. Yan. Halos ma-overload kasi ang kanilang PNP hotline. Sa dami ng mga impormasyong tinatanggap na nagsasabing alam nila kung nasaan si Pastor Apollo. Karamihan kasi sa mga dumarating na impormasyon ay mali o kung hindi man ay kailangan pa nilang i-validate para matiyak na hindi lang nanloloko ang tipster. Bakit alam nyong mali? Bakit alam nyong mali? Yun ba ang inutos nyo sa mga miyembro nyo? Bigyan nyo ng maling impormasyon ang PNP? Kasi yun ang balita eh. Ang balita is nanggagaling daw sa KOJC members yung impormasyon. Ngayon, nung pinick up to ng SMNI, ang sinasabi nila, yung impormasyon daw na nakakalap ng PNP na galing doon sa KOJC ay mali. So, ibig sabihin, kung alam nyong mali, edi ang katotohanan pala, alam nyo kung nasaan si Kibulok. Diba? Yun ang katotohanan doon. Negative pregnant eh. The opposite is true. Pag sinabi nyong mali, o di alam nyo kung nasaan siya. Kung alam nyo kung nasaan siya, bakit nyo siya tinatago? Obstruction of justice. Ang ginagawa ng kingdom. Ganun naman kasimple yun eh. Pero alam nyo mga kotsero, sabihin na natin, merong 1,000 na tumawag at nagve-verify ng, syempre, kailangan naman i-verify to eh. Whether nagsasabi ng totoo yung tumawag o hindi, kailangan naman yan i-verify ng PNP. What they're saying is true or not, i-verify pa rin yan ng PNP. Ang tanong dito, mga kotsero, is this. Bakit yung information kay Pauline Canada, legit? Diba? Bakit yung information kay Pauline Canada, huli? Tapos ang boxing, yung kay Pauline Canada. At how sure are you na si Pauline Canada hindi pa nagsasalita hanggang ngayon? Baka nagsalita na rin si Canada, si Pauline. Nahuli. At baka yung sinabi ni Pauline Canada, yun ang pinagbabasihan ng PNP na reference kung nasaan yung mga kasama niya. Vina-validate lang sa pamamagitan ng information ng ibang tao. Don't know. Pwede kasing ganun eh. Ako, I'm of the I think, ako sa palagay ko, alam na ng PNP kung nasaan si Kibulok. I'm of that opinion. I could be wrong. I mean, it's just an opinion anyway. I'm pretty sure alam na ng PNP kung nasaan si Kibuloy. Kasi nagpapanik na tong grupo na to eh. Nagpapanik na sila eh. Ang laban nila ngayon hindi na sa hindi na sa parang hindi na normal. Ang laban nila ngayon is to discredit everything that PNP says eh. Tapos sabi pa nila, matatandaang ipinagmalaki pa ni Benher Abalos at ng PNP ang suporta mula sa pribado individual sa kabila ng puna ng kingdom. Okay? Legal team may ayaw pa rin paawat si Abalos na sa kanyang paninindigan na walang mali sa kanyang ginagawang hakbang. Diba? Wala naman talaga eh. Kapansin-pansin naman na sunod-sunod ang kapalpakan. Tingnan nyo, mind conditioning to eh. Sunod-sunod na kapalpakan ng PNP sa mga hakbang nito sa paghahabol kay Pastor Apollo. Oh, di ba? Sunod-sunod yan. So obviously, mga kotsero, etong si Kingdom nagpapanik. Alam nyo kasi, mga kotsero, kung totoong mali yung impormasyon, ba't sila nagsusulat ng ganito? Kung mali yung impormasyon, di ba nyo pansinin, mali eh. Di ba? Dapat chill lang kayo. Tip na sa inyo yan. Para hindi kayo masyadong obvious. Chill lang kayo. Mali pala yung information eh. Hayaan nyo, yung mali yung alam nila eh. Di ba?
Mali yung alam niya, hayaan niyo sila. Basta tayo hindi tayo mapapahalata. Actually, kung ako pa nga si Kibulok, halimbawa, kung ako si Kibulok, hindi ako magpapakita pa rin ako sa TV. Pero nakatago ako. Parang ginagawa ni Tebes. Kung ito yung strategy ko, Bakit? Siyempre, para mas nakakaasar. Di ba? Para mas nakakaasar. Obviously, hindi yun ang strategy nila. Okay lang yun. Walang problema dun. Hayaan natin silang, para lalong lumabas yung pagka-guilty nila. Pero mukhang nasa panic mode sila ngayon. Mukhang nasa panic mode sila. Alam nyo, PNP, ito lang naman ho ang gawin nyo. Sundan nyo ho ang amoy ng Palmolive Lavender. Sigurado po ako na pag umakyat po kayo ng Tamayong, kokonti lamang dyan na may Palmolive Lavender. Baka ibang shampoo ang ginagamit ho dyan. Kasi parang sobrang special ng Palmolive Lavender. Ito pa isa. Ito nagpapakita rin to ng panic mode nila. Ito binalitan nila to kanina sa channel nila. Mas nalagay ngayon sa alanganin ang buhay ni Pastor Apollo C. Kibuloy matapos itong patawan ng 10 milyong pisong pabuya sa ulo ng DILG ayon sa dating kadre ng CPP-NPA-NDF. Wow! Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Nalagay sa alanganin ang buhay ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng mga miyembro ng KOJC. Ganito inilarawan ng dating kadre ng CPP-NPA-NDF na si Jeffrey K. Eric Celis ang ginawang pagbigay ng pabuya ng DILG laban sa spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon kay Celis, dahil sa bounty hunting promotion ni Benhur Abalos, nabigyan ng pagkakataon ang mga criminal group na lusubin at gumawa ng operasyon laban sa mga inosenteng sibilyan. Because of the spirit of encouragement of vigilantism at nagiging bounty hunting ang promosyon laban kay Pastor Kibuloy, ay marami pong mga criminal groups ang pwedeng pumatol. Na sakyan ito at gamitin sila ng pulis o ng establishment ng gobyerno para gawan ng karahasan si Pastor at i-justify ang karahasan na yon, including ang pagpatay kay Pastor at sa kaniyang mga ministro at ang pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ compound ng mga kriminal, pero yan ay instigated and premeditated because of an illegal and immoral bounty. How is it illegal? How is it illegal? May sinabi kanina dito may sinabing Section 70 RA 6713. Tingnan nga natin yan. Ethical standards of public officials. Code of conduct. Ha? What's a code of conduct? Bakit sa code of conduct kayo tumingin? Bakit? RA 6713. Oh, tama naman. Tama naman, di ba? Baka nakulangan lang ng Research Sec Abalos nakasulat sa Section 70 ng RA 6713. Swak na swak talaga siya. Whatever may your intent be your intention, it may be motive of good faith or whatever, you can't accept private donations in order to make the life, okay? Section 70 ng RA 6713. O to, 6713. Ayan, 6713. Section 7. Ba't wala naman Section 70? Ay, ba't save? Oh, baka Section 7. Baka Section 7, Prohibited Acts and Transactions. Oh, baka ito. Ito, baka ito yon. Financial and material interest. Oo. Yan. Outside employment, okay. Okay. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Tungkol to sa bribery. Pagtanggap ng gifts as a bribe. Kung gusto nila i-argue yan, nadidalhin nila sa ombudsman. Bahala sila. Pero, acts of public officials, employees not prescribing, okay, prohibited acts and transactions of any public officials that are hereby declared to be unlawful. Financial and material interest. Okay. Outside employment, ano talaga yan?
Bawal talaga yan pag nasa gobyerno ka. Confidential or misuse of confidential information. Solicitation. Feeling ko solicitation. Ito. Letter D. Pero sa ano yan eh? Sa bribery yan eh. Di ko alam, ba't nila naisip to? Di argue nila sa ombudsman, di ba? I-argue nila sa ombudsman. It's weird. Alam nyo kasi mga kotsero, there's no law that prohibits providing a bounty or reward. Yun yung ano eh. Yun yung argumento kasi diyan. Meron bang batas that directly states na walang na bawal ang private individual na magbigay ng bounty? Wala ho. Ito masyadong pilit. Kumbaga kung gagamitin nila to pilit. Pero sige, gawin nila para mapahiya sila. Walang problema, bahala sila. Bahala sila. Dali nila sa ombudsman, kasuhan nila si Abalos. Pwede naman. Bahala sila doon, pero mahirap, pilit eh. Anyway, tuloy natin yung Kaya yung sinasabi ni Ka-Eric kanina, what's illegal about it? Ngayon, mga kotsero, kung ang sasakay doon ay mga criminal elements, how do you determine which are the criminal elements and which are not? Halimbawa, mga kotsero, ganito. Since Ka-Eric ang usapan. Sabi niya, baka raw gamitin ng criminal elements. Halimbawa ako, NPA. Halimbawa. Hindi ko sasabihin na NPA ako. Pero ibibigay ko yung impormasyon tungkol kay Kibuloy. Tatawag ako sa PNP. Meron po akong information tungkol kay Kibuloy. Is giving the bounty is calling the PNP for information para ibigay mo yung impormasyon na isang pugante. Is it a legal act? Yes, legal act 'yun. Kahit NPA ako, what I did is a legal act. Walang illegal dun. O tapos, sabihin natin NPA ako pero hindi ko sinasabi. Tapos, yung impormasyon na naibigay ko, tama, nahuli si Kibuloy, binigyan akong 10 million. Did I acquire the 10 million through an illegal act? No. Sabihin na, ganito, halimbawa, palalain pa natin ng konti. Drug pusher ako, halimbawa. Halimbawa lang. Tumawag akong PNP, nagbigay ako impormasyon tungkol kay Kibuloy. Is it a legal act? Yes. Yung my information was good, sa akin binigay yung 10 million. Did I earn the 10 million legally? Yes. O anong krimen ang ginawa ko? Kasi ang gusto kasi nilang palabasin, mga kotsero, nila Ka-Eric, the mere act of giving a reward is illegal. No, it's not. No, it's not. Yung akto ng pagbibigay ng reward ay illegal. Yun ang sinasabi nila Ka-Eric. Maliho yun. It's not wrong. It's not illegal. It is a mechanism wherein our law enforcement can encourage and can solicit information. Hindi illegal yun. Mapa-private pa yan, mapa-public. Kaya nga 'di ba ang challenge palagi is magpakita sila ng batas or any rule or any kahit IRR na lang ay ipakita nila. Or anything kahit sa manual na lang ng PNP or DILG na nagsasabi na bawal ang private individuals na magbigay ng reward or ng bounty para sa isang kriminal. Kasi kung mayroon silang mapapakitang ganun, mga kotseros, you will severely limit the mechanism wherein cases can be solved in the Philippines. Paano pag anak ko? Bawa, kinidnap yung anak ko. I'm a private individual. Gusto ko magbigay ng 5 million na reward. Pipigilan nyo ako? Kung afford ko naman? Is it illegal? No. Anyway. Tuloy natin. Because of an illegal and immoral bounty. There's nothing illegal and there's nothing immoral about it. And even if it is quote-unquote immoral, kailangan mo pang i-argue sa korte yan. O immoral talaga yan. Anya, kahit noon pa na nabubuhay ang leader ng rebeldeng grupo na si Joma Sison, ay tinatarget na nila ang butihing pastor, kasama pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matagal na po nilang tinatarget si Pastor Kibuloy and even si Pangulong Duterte. For one reason, sapagkat si Pastor Kibuloy po is the only high-profile personality na mayroong religious congregation at the same time may involvement sa isang very popular media na niyayakap ng tao na tumaya
para Popular labanan ng media. CPP, NPA, NDF. Undeniable po yun. At hindi po yan itinatago ni Joe Masiso ng buhay pa siya at pinapanawagan niya na targetin talaga si Pastor Kibuloy at si former President Rodrigo Duterte. Ipapasok na naman nila yung NPA para merong para medyo merong may color of illegality. But alam nyo mga kotsero, whether the information na binigay ni Ka Eric is true or not, it doesn't necessarily mean na mali pa rin magbigay ng bounty. No, it doesn't. Whether it is true or not. Hindi pa rin sinasabi nun na merong illegal doon sa bounty. No, it doesn't. Paniwalaan nila kung gusto nilang paniwalaan. Pero it doesn't necessarily mean na illegal yung bounty. No. Kinukulayan lang nila eh. Kinukulayan nila ng itim para yung mga tao, lalo sa echo chamber nila. Kasi yung echo chamber ng Kingdom, maingay yan eh. Mga magaganon. Maingay sa social media. Yung mga pro-admin, hindi masyado eh. Oh, pero yung mga sila, maraming time. Maraming time na tsaka maraming budget pang trolls. Kaya ganun. So, ganun yung strategy nila. Sasabihin nila, illegal yung bounty. Para magmukhang may color of controversy or intrigue. Nag-ugat ang naturang pahayag ni Ka Eric matapos sa makatanggap ng impormasyon ng KOJC na lulusob umano ang mga NPA at mga retired uniformed officials sa mga religious compound ng KOJC. Huh? Kaya para kay Atty. Israelito, NPA at retired uniformed officials? Seriously? Nagsama ang NPA at retired uniformed officials? Wala na, fantastic na tong kwento nila. Fantastic, baby. Pang na yan pang pelikula na yan Kalokohan na to. Toryon, legal counsel ng KOJC, sinabi nito na bagamat mandato ng pamahalaan ay patupad ang batas, ay dapat pa rin itong dumaan sa tamang proseso dahil hindi na anya tayo nabubuhay sa sinaunang panahon. However noble may be your intention is, wala na po tayo sa panahon ni Clint Eastwood, yung sa Texas noon, na pag may bounty, may mga dala-dala na mga bounty hunters. Hindi po yan po pwede po dito because we are governed by law. And the arrest, as a general rule, can only be implemented by the police authorities. Oh, bakit? Sila naman mag-i-implement ng warrant Yung info, mga galing sa tao. Pero sila mag-i-implement ng warrant. Natatakot na kayo, no? It's getting hot in here. Umiinit na. Hindi naman Hindi naman pupunta dun yung mga tao para kunin si Kibuloy Nagbibigay sila ng info. Kinakabahan na ba kayo dyan? Yung citizen's arrest nga, supposedly, as a general rule, applies only in inflagrante delicto cases. Sa panig Tama naman ni Atty. yun. Topacio, hindi nakatulong ang 10 milyong pabuya. Katunayan, In fairness, tama naman si Atty. Torion doon. Pero kasi 'di ba pinapaikot kasi niya Pinapaikot niya yung kwento Sinasabi niya na yung citizen's arrest only applies to in flagrante delicto. Ibig sabihin yung mga in the act. Crimes that are committed in the act. Nahuli mo siya in the act of the crime. So yun, dun pwede yung citizen's arrest. Totoo naman yun. Kaso, hindi naman sinabi ng PNP na hulihin nyo Kayong humuli. Hindi. Ang sinasabi ng PNP, tawag nyo sa amin. Tawag nyo sa amin yung info. Kami ang susundo. Hinakabahan na kayo. kailang anya sa alanganin ang buhay ni Pastor Apollo. Utut! Let me just add, yun nga ang puntos na ginawa ko, the point that I raised doon sa isang interview ko. By putting up such an unwarranted and unprecedentedly high bounty. Unwarranted? Ba't unwarranted? Unwarranted on their end. Kasi sila ayaw nila nun. Unwarranted sa kanila. Pero may nagbigay May gusto magbigay ng reward O di sorry kayo. Or reward, you make the subject of the warrant
fair game for everyone who wants to earn 10 million. In other words, you put a target on his back. You endanger his life. How? How does giving information to the police endanger his life? Yun lang ang tanong ko dyan. Paano malalagay sa delikado ang buhay ni Kibuloy kapag ikaw ay nagbigay ng impormasyon sa pulis tungkol sa kanyang kinatitirhan ngayon? Kung saan siya nagtatago. It's not a crime. It's not a crime to give information. Kayo nga, pinaglalaban nyo yung freedom of speech nyo eh. Ba't hindi pwede magbigay ng impormasyon yung mga taong may alam kung saan nagtatago ang isang pugante? Freedom of speech din naman yun, in expression. Kung makakuha ako ng reward ng 10 million dun, di bonus na lang yun. Importante, nakatulong ako sa pulis. Yun ang sinasabi ko. Di ba ayaw na ayaw nila? Binigyang diin naman ni Dr. Lorraine Badoy na dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na walang ibang ginawa si Bongbong Marcos kundi ang sirain ang batas. Yeah. Naalala ko nung pag-upo ni Pangulong Duterte, ang number one na priority niya ay tayo ay maging bansa na may mga batas, na sumusunod tayo sa batas. So now I'm seeing all of this and I can see yung vigilantism na sinasabi ni Attorney Torion, etc., ni Attorney Topacio, ni Eric, yung all that hard work of the Duterte administration. Wait lang. Wait lang. Doktora Badoy, naku, friends tayo pero ano pong sinasabi nyo na itinayo ni Digong ang rule of law? Nagjo-joke ho ba kayo? Baka ho nakakalimutan nyo yung 20,000 dead sa war on drugs. Talk about vigilantism. 6,000 ang patay sa regular operations. Ilan ang patay sa mga vigilante deaths related to the war on drugs? Doktora, baka nakakalimutan nyo ho yun. Kayo, pinagtatanggol nyo, isang tao lang, kriminal pa. Pugante pa. Pinagtatanggol nyo yung pugante. Yung mga namatayan sa war on drugs because of the vigilantism done by different PNP members. At mga kotsero, confirmed na yan kasi meron na mga nakatulan na guilty. May mga nakatulan na guilty ng murder ng mga pulis. Yung vigilantism ng mga pulis, wala kayong magagawa? Wala kayong comment? Tapos, ibibida nyo sa amin si Digong? What the F? Sana naghanap na lang po kayo ng ibang example, doktora. Because Digong is not the best example na tungkol dito sa rule of law nyo. Nung panahon nga ni Digong, nawala ang rule of law. Nung panahon ni Digong, walang sinusunod na rule of law. Bakit? Kasi anong sinabi ni Digong? Kapag siya merong speech, ang sinasabi niya, pag may nabalita, pag may nakita kayong addict, pag may nakita kayong pusher, shoot them dead. Ano pang sinabi ni Duterte? Siya mismo umamin siya. Siya mismo ang nagsabi, ang tanging kasalanan ko lang ay EJK. Pero kasi nungalingan yun, alam natin corrupt din siya. Is really going down the drain because of this president. Sinisira niya, winawasak niya ang mga institusyon natin at ang bansa natin, winawasak niya. Winawasak daw. Nakakaya naman yung binabad tayo sa utang na $6 trillion, 6 trillion pesos. But anyway, going back. Itong mga nila to, mga stunts nila na yan. Mga stunts nilang ganyan, mga comments na ganyan, mga kutsero. All of these are signs of panic. Signs of panic na yan, mga kutsero. Mukhang totoo ang sinasabi ni Secretary Benher na malapit-lapit na. Malapit-lapit na nilang matukoy kung nasa. Actually, sinabi pa nga kanina ni Secretary Benher, alam na namin kung nasaan siya. Kino-confirm na lang. So, it seems merong mga nagbigay ng legitimate information. At yung legitimate information na yon, mga kotsero, is going to lead to the arrest of Apollo Kibuloy.
Ayoko siyang tawagin pastor kasi hindi naman talaga siya pastor eh. Cult leader siya eh. So, not only is he a cult leader, that's bad enough actually. Pero hindi naman krimen na magtayo ng kulto eh. Not only is he a cult leader, but he committed crimes on children. And these crimes are child abuse, child sexual abuse, and human trafficking. Child trafficking. Kaya nga pag kumakampi ka kay Kibuloy, mga kotsero, you have to question your own moral compass. Questionin mo rin yung sarili mong moral compass, mga kotsero. Kasi, at tignan mo kung meron kang babaeng anak, tignan mo yung babae mong anak at isipin mo kung ano yung kaso ni Kibuloy. Kasi hindi maliit na bagay yung kanyang ginawa. Na meron pa raw siyang biktima na as young as 10 years old. JC members sa States meron 12 years old. Yung kaso niya sa States, mga kotsero, 12 years old yun. It's bad enough that you're a cult leader. But it's worse if you start committing crimes. PWD pa raw, sabi ni Jamie V. Ganyan yung taong pinoprotektahan nyo. Hindi namin alam kung bakit nyo pinoprotektahan, pero pinoprotektahan nyo siya. Ganyan klaseng tao. Kasi kung ako, mga kotsero, sana isipin na lang nila yung mga biktima. Yung mga bata na lang. Huwag na naisipin yung gobyerno. Kung ayaw nila kay PBBM, wala namang problema doon. Di naman sila pipilitin. Gustuhin si PBBM, di ba? Kung ayaw talaga nila at makadigong talaga sila, o di magpakadigong kayo, walang problema. Ang akin lang, mga kotsero, sana isipin nila yung mga biktima. Kasi may mga totoong biktima kasi. May mga totoong biktima. Kawawa yung mga biktima kasi. So hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kung nagugustuhan niyo po yung ating mga content. At pakishare po yung ating mga videos sa inyong mga social media accounts. Napakalaking tulong po sa atin yan, mga kotsero. And pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?